Hi, si Madam Org na sad ni. So, atong hisgutan karon ang core competencies sa contact center services, NC2. So, tulo siya. First is pag-communicate effectively gamiton ng English language for customer service. And then, ang ikaduha, so, perform customer service delivery processes. So, ang ikatulo is demonstrate ability to effectively engage with customers. So, ikan siya dire, ipagawa sa baba, and then, i-demonstrate nimo kay para effective ka when you are already engaging with customers. So, ano na siya. So, gisgutan na nato siya ganina katong 4 skills in English communication that composes listening, writing, reading, o katong speaking. So, importante gid ito siyang upat in communication, especially if aspiring ka nga mo trabaho sa call center. Kay one way or the other, internal or external nga customers gamit siya. So when I say internal, so ang imuhang mga kauban sa trabaho, ang mga other departments nga makig-collaborate ka, and then when I say external is kana makig istorya ka or makig-engage ka with kanang foreign customers. Ana siya. So, maong importante kaayo siya. So, not necessarily mastery, pero kinahanglan matuman nato og unsay standard. Especially if mo represent ka og kompanya, like for example, American company. So, you need to have the standard kay ang purpose nato is i-hire man ta nila as empleyado nila representing their company. So, dapat, of course, kabalo ka sa standard. Pero naagi usahay nga kanang high standard ang kanang kompanya nga imuhang gi-represent. So meaning ang ilang filter pod sa pag-interview or pagdawat sa mga empleyado nga apil sa ilahang outsourced nga account is really higher pod ang ilahang mga benchmark or ang ilahang silbi mo ra ba og kanang filtering. So kinahanglan na may uban gani nga kuan sila kanang kinahanglan American English ang imuhang accent, pero dili na kaayo na karon. Na ay mga tutorials nga kanang like for example katong dahay napoy account nga Australian siya, so dapat mo go through ka og kuan. So napoy mga hagbong, pero minimal na siya in a way nga kana bang pagya na siya or nakahibalo na ang mga audience or mga customers around the world nga most of the outsourced company or mga call centers kay naagid sa Pinas or India. So that comes to mind right away nga, oh, sa call center ni, nanawag ko sa call center. So mga Pinoy ang nag-assist nila. So knowing the accent also, makabantay na sila nga Pinoy ang nag-assist nila. So ana. And then so, mauto siya, communicating effectively in English for customer service. So, I would say, dapat duha siya. Kay when you say, duha siya ba, kung ako siyang i-chunk into, like kanilang siya nga core, ako siyang i-chunk. So, dili enough nga, kanang, you're good at English. You're good in English communication. And then, finish na dayon. No. You'll have to have the, I think, it comes with behavior also. Nga kanang kinahanglan, maayo ka sa customer servicing. So, kanang mga frontline nga mga agents, they know nga dapat sincere ka. If kanang wala ka sa mood or something, tao raman ta. So, naay times nga kanang wala gid ka sa mood nga mo assist nila and then daghan kay silang problema. Pero, you'll have to really deliver it
in a professional way nga para dili nimo madala ang imuhang mood when assisting the customer or when engaging with them over the phone or whatever ana siya. So kinahanglan nga ikaw consistent ka ang professional giga all throughout sa imuhang paki-engage sa mga customer. Kay daghan kayo siyang ginabantayan. So, along the way, introduce po na ako ang other departments para kanang kuan mo, aware mo og unsa ang mga bantayanan. Ma-anticipate na ninyo para dili mo ma-shock, uy hala, gibantayan, day ko mo, di ni mo, di na, ingana siya. So, since ang akong target kay mga 16 years old and above, ang purpose gid nako is really kanang sa mga beginners gid kaayo. The way I look at it, advanced kaayo ron ang generation we're in. Maskin 16 sila ready na, pero siguro like I think if like well educated or well facilitated, guided ang bata, mastery comes along within 2 years. So, timing siya nga inig 18, ready na gid kayo siya nga mo apply sa call center. Because what I'm thinking when I started the channel is that kanang kuan siya ba, regardless og unsa ang imong industry, what do I mean by that? So, like for example, kanang sa education industry, sa financial or sa, let's say, hotel industry, hotel and hospitality, and then engineering, manufacturing, and then logistics, and then unsa-unsa pa na siya din ha. I think if mo undergo mo og training with contact center services, you get the idea, or maskin mo kuan lang mo kanang silbi murag og sa kanang kuan pa sa eskwelahan pa kay mo OJT mo, like minimum of 6 months to 2 years also, pang experience lang siya. Naay career of course sa kanang call center. The industry represent different industries too, because we do payroll, we do engineering, we do customer service with different types of companies. So kanang very diverse gid siya, makaana gid ko nga kanang labi na sa IT, kanang mga technical and all ingana. So makaana gid ko nga nagi future oy kanang moingon sila nga kanang kung wala kay lain nga madtuan so pag call center, I think na siya truth, percentage lang siya. Pero if iseryoso nimo siya, you'll have to take the risk and then also the effort to be that person nga imuha gining i-career nga moari ka diri sa call center. And then by the way guys, BPO is business process outsourcing. So typically natong mga Bisaya og moingon gani og call center, mao na siya. Pero sa amoa sa kanang sa industry na gyud, if kanang matingala mo nga usahay mo hisgot ko og BPO ha, so most likely mauna na siya ang pasabot nako. The reason is because business process outsourcing actually kanang kuan na siya, wide kay na siya or broad kay na siya nga term, kay outsourcing man siya with different kanang kuan siya ba, pwede siya different channels really. So either it be email, kanang basta back office or frontline nga ikaw makikistorya sa customer, and then pwede chat, pwede po siya voice. So daghan kay na siyang kanang matouch nga kanang mga serbisyo nga pwede kay outsourcing man siya. And then also kung moingon pud ka nga kanang katong akong giingon nga nganong niingon ko nga 16 years old, kay base pud sa akong experience, nagsugod ko og pagpanarbaho kay 17 ko, cashier ko og school, and then it took me a while to understand the kanang kuan ba, pero swerte lang ko kay ang nagdisiplina nako is really mga madre. So stricto kayo sila, cashier ko sa school sa madre diha sa Laguna. And then when it comes to discipline, really
the nitty-gritty of discipline nga in the real sense nga katapusang 0.01 sa balance sa imuhang kanang kwarta ba sa imuhang mga kuan sa accounting. So ingana siya. So why 2 years? 2 years is really like murag sa first year pa man good, 6 months to like kanang 6 months to 1 year, murag rog-rog pa kay kaana, you're still adjusting. So looking at it, you'll experience all the seasons for the whole year, 6 months to I would say 1 year para ma-experience nimo ug unsa gyud kinabuhi from January to December sa kana nga particular nga industry or here sa call center. And then from 1 year and 1 day onward, from 1 year going to 2 years, mastery na lang siya. Mastery na lang siya. Ani man gud ni siya. So if you already have that skill, all you have to do is just to add. Do not drop it. Do not drop it. Like I always coach agents in a way to simplify things nga. Unsa undi ay nako mao ni ang nahitabo ing ani niya. Di man jud siya kaya. Actually, grateful pod ko sa mga pasensyoso kaayo na ako nga mga coach before, ako mga leaders that led me to the patience that I have right now with my subordinates too, or trainees. The reason is because I always empath man ko nga tao. So I always kanang kuan gyud kanang dili jud ko mo judge because at some point in my life ing anak pug ko nila. Ay anak pug ko nila. So those are the things nga ma-share gyud pud nako, maka-guide gyud pud ko. The reason is because kanang na-experience man pud nako siya. So imagine na ang background ko nako is 14 ko katuig sa manufacturing, and then I decided it was really a risk because when global crisis hit 2008, I transitioned to the BPO industry. So mao na dayon to. Pag 2011 kanang shaky na to siya no, sa manufacturing pa ko ato, and then mga kanang in between nga mga nanghitabo, so nag-start ko 2011. So from there, struggle gid kayo ko sa tanan, then grateful kayo up until now mga friends na ko, ako mga batchmates, and then we na-route pod me sa different groups or different kanang kuan, pero happy pod ko nga kanang most of the batchmates that I had kay nindot man gud ang relasyon namo, kanang tinabangay ba nya dayon kanang sinabtanay lang gani. So mostly are promoted. I would say 85%. So dako na kay na siya nga percentage nga kanang experience nga kanang if you are to go back, you're still friends, saba kayo mo sa Facebook, and then huy, unsa na day ka, asa na day ka, ano, nga na niya, makita na lang nimo sa Facebook na they are traveling. So it's really a good feeling to have that kind of friends. And then kabalo ko nga if magkita-kita mi, oy friends gihapon mi, in the real sense ha, dili ingon nga kadang char-char lang nga friends. Okay, so let's move forward to nganong importante. So mao na to siya, nganong importante nga dili lang siya effective ka nga communicator in English language, kinahanglan pod makasabot ka on how to execute or do customer servicing. So kinahanglan nga na. So kinahanglan kanang naa kay kuan, you have it nga kanang kamao ka mo in English og sa ato pa kamao ka mo istorya og